Tayo po ay nasa series ng lesson natin about the gospel of God's grace. Yung mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. At sa oras pong ito, ang ating pong title ay Transforming Power of the Gospel of Jesus Christ. Alam niyo po dito sa Pilipinas, o tayo po na nasa Pilipinas, tayo po ngayon ay nasa season na malapit na po ang eleksyon. So, ang bawat mga kandidato na nakikita natin sa social media, sa television, pero po silang kani-kaniyang pahayag ng kani-kanilang mga plataforma tungkol sa pagbabago ng bansa, pagbabago ng buhay ng mga tao, at nakikita po natin iba-iba ang pamamaraan. Iba-iba ang ginagawa nilang strategy. May ilan, sisiraan yung pagkatao ng kanilang katunggali sa eleksyon. Yung iba naman, ikinukumpara yung mga academic achievements nila sa ibang kandidato. Papakita niya na siya graduate ng ganitong kurso, kung iba't ibang klase ng kurso ang kanyang pinagtapusan, graduate siya sa ganitong klase ng school, nagmasteral siya o nagdoctorate siya sa ibang bansa. Alam niyo, don't get me wrong, tayo pong lahat ay, of course, tayo po ay naghahangad ng pagbabago for the good. Gustong-gusto natin yun, di po ba? We all want transformation. Hindi lamang po sa government, hindi lamang po sa bansang Pilipinas, kundi sa community, sa pagkatao, sa pamilya natin. Di ba gusto natin yung mga pagbabago na yan? Gusto natin mabago yung ating mga anak, maging mabuting tao sila, maging successful sila, maging matagumpay sila sa kurso nila. Higit sa lahat, sila ay maging matagumpay na mga lingkod ng Diyos o mga tao na maka-Diyos. Kaya, yun ang ating gusto. Pero, base sa ating karanasan, kahit sino pa ang mahalal, kahit gaano pa kataas ang pinag-aralan, kahit na graduate pa ng Harvard University, alam nyo, ganun pa din. Kahit graduate pa kung saan, kahit sila ay nakatapos sa mga matataas na universidad sa ibang bansa, katulad ng sinabi ko, Harvard University, minsan ginagamit nila yan sa kanilang, pinapakita nila yan sa kanilang pag sila ay nangangampanya. Pero, ganun pa din ang nangyayari. Nadadawit pa rin sa mga issues ng corruption. Maling paggamit ng pondo ng bansa. Anomalies, at kung ano-ano pa. Alam niyo po, for me, it stands to reason na hindi kayang baguhin ng edukasyon ang pagkatao ng isang tao. Amen. We are all into transformation, but we are going or doing it in the wrong way. Kaya, sa gabing ito, gusto ko pong i-share sa inyo yung isang true story. Tunay na nangyari. True story of real transformation. Yung gustong-gusto nating transformation. Sa iyo, sa asawa mo, sa kamag-anak mo, sa anak mo, sa government, sa community. Itong istoryang ito ay tunay na nangyari na nagdulot ng isang matinding transformation sa isang tao. It's not only dramatic, but it's also drastic. Nagkaroon ito ng extreme effect sa kanyang pagkatao mismo. At hindi lang sa kanya, kundi sa marami. Nakapagdulot din ito ng maraming pagbabago sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang bansa. Alam niyo po ba kung sino siya? Siya ay si Apostle Paul. The conversion of Apostle Paul is very significant and divine. Dahil nagresulta ito ng one-third ng New Testament. Amen. So makikita natin, wow, napakagandang klase ng transformation. Na hindi lamang yung kanyang pagkataong nabago, kundi marami pa ring taong nababago. Naaabot nito iba't ibang bansa. Kaya kung may hahanga rin tayo, paano nakuha ni Apostle Paul yung pagbabago na yon? Makikita natin po yan sa salita ng Panginoon. Tingnan niyo po, sabi ni Apostle Paul mismo sa Romans chapter 1, verse 16 to 17, sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God." So kinilala niya at dineclare niya sa atin yung pinakasusi
ng tunay na transformation ng buhay ng isang tao. Sabi niya, For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Marami na tayong sinikap na pamamaraan. Kung ano-ano na tinatayo ng government natin, ang tawag natin sa kulungan ng mga babae ay correctional. Di po ba? Pero, hindi naman po talaga lahat nakokorek. May mga jail tayo, meron tayong mga rehabilitation center na ginagamit o ginagawa. Doon dinadala yung mga taong addict na kailangan ng rehabilitate dahil malala na. Pero sabi ni Apostle Paul, hindi po ako against sa mga yun hindi po ako against doon. Pero sabi ni Apostle Paul, For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. Verse 17, For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, for it is written, the just shall live by faith. Kaya, dito po tatakbo yung ating mensahe sa sulat mismo ni Apostle Paul. Sa kanyang pagpapaliwanag o pagkukwento ng kanyang buhay. Alam niyo po, di ba nakaka-encourage po yung mga testimony, mga life testimony ng mga taong binabago, na hindi natin na-expect na mababago pa rin, tapos biglang eto, nabago. Wow! No, si Apostle Paul, gusto niya tayong i-encourage na makita natin na sa Diyos, meron tayong pag-asa. Sabi niya sa Galatians chapter 1, verse 11 to 24, Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na hindi katahanang tao ang mabuting balitang ipinapangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni tinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ko namuhay bilang masugid na kaanib ng Judaism. Buong lupit kong inuusig ang iglesia ng Diyos at sinisikap kong ito'y wasakin. So pinakikita niya yung kanyang dating pagkatao. Kung gaano siya kalupit, kung gaano siya kasama. Sabi niya sa verse 14, Naging masugid ako sa reliyong ito kaysa maraming Hudyong kasinggulang ko. At malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ako'y panganak. At tinawag ako upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak, upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hintil, hindi ako sumangguni kanino man. Ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol. Sabi niya, nauna kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng 3 taon, bago pa ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro, kay Apostle Peter, at 15 araw kami magkasama. For 15 days, magkasama sila ni Peter. Wala akong nakitang apostol, liban kay Santiago, na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. Hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Takot pa sila kay Apostle Paul eh. Alam nila na si Apostle Paul ay malupit yon. Pag nakita sila, talagang ikukulong sila, kakalad ka rin sila. Kaya may mga unang Christian noon na takot pa sa kanya. Verse 23, nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kanyang sinisikap wasakin nung una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Kaya before ng kanyang conversion, si Apostle Paul, siya ay persecutor ng church o ng mga Christians. Siya ay isang pareseyong legalistic na gustong i-get rid ang mga Christian, or siya ay isang religious terrorist. Para sa kanya, ang Judaism at Christianity ay parang tubig at langis. Hindi pwedeng magsama. Kaya ang goal niya, i-get rid ang mga Christian, i-wipe out ang mga Christian. Sabi niya sa Galatians chapter 1, verse 13 to 14, Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib ng Judaismo. Buong lupit kong inusig ang iglesia ng Diyos. Sinikap kong ito'y wasakin. Naging mas masugid ako kaysa mga reliyong ito, kaysa maraming Hudyong kasinggulang ko, at malaki ang aking malasakit
sa kaugalian ng aming mga ninuno. So, ganun niya dinidepensahan ng kanyang religion. Kaya, yung mga Christian, na nananampalataya kay Jesus Christ, talagang hinahunting niya yan. Pinapatay niya yan. Inuusig niya yan. Sinabi niya po yan dito sa Acts chapter 22, verse 4 and 5. Sabi niya, inuusig ko at ipinapapatay. So, siya ay murderer. Ang mga sumusunod sa daang ito, yung daang ito, yan yung the way. Okay? Yan yung mga nananampalataya kay Jesus Christ. Ang tawag sa kanila, mga followers of the way. So yung mga followers na yun, mga Christian na yun, pinapapatay niya yun. Hinahunting niya yun. So isang murderer. Tingnan niyo po, ipinapagapos ko at pinabibilang ko sila, lalaki at babae. Imagine, anong klaseng pagkatao si Apostle Paul? Sa verse 5, makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng mga matatanda. Binigyan pa nila ako ng sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at papunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. So makikita natin, grabe ang kanyang karakter. Wala siyang ginagalang, wala siyang nirerespeto. Kay babae pa yan, kay bata pa yan, basta yan ay followers ni Jesus Christ, huhulihin niya yan, dadakpin niya yan, ipapapatay niya yan. Sabi niya po sa Acts 22 verse 20, nang patayin si Esteban, na inyong saksi, ako po'y naroon at kasang-ayon. Ako pa ang nagbantay ng mga damit na mga pumatay sa kanya. Sa English, sabi niya, and when the blood of your martyr, Stephen, was shed, I also was standing by consenting to his death and guarding the clothes of those who were killing him. So imagine, anong klaseng ugali. Kung titingnan natin, parang hopeless na magbago, di po ba? Ang kagandahan po dito, mayroong turning point na nangyari kay Apostle Paul. O di ba? May pag-asa. May turning point. Tayo noon, na-experience natin, di ba yung turning point ng buhay natin? Kailan ang turning point nga pala ng buhay mo? Kung natatandaan mo yung dati mong pagkatao, di ba? Kung anong klase kang bisyo, ugali, ikaw ay salot na ng inyong barangay, di po ba? Katulad natatandaan ko yung istorya ni Pastor Arnold, kinuwento sa amin ni Pastor Jesse, tsaka ni Pastor Arnold. Si Pastor Arnold ay addict. Addict siya. Payat na payat. Tapos mabaho na siya dahil addict siya sa sabu. Tapos, yung nanay niya po kasi, merong karinderya. So dahil karinderya, marami silang gamit tungkol para sa pagluluto. Meron daw yung mga nakabox pa doon ng mga kaldero, rice cooker, mga nakabox pa yan. Pero, pag kukunin ng nanay daw niya yung box, wala nang laman, magaan na. Naibenta na ni Pastor Arnold. Pagkatapos siya ay sa sugal din, marunong siya mangdaya ng sugal. At kada merong mawawalang gamit sa barangay nila, sigurado siya lagi ang suspect. So, ang dami niyang mga kinuwento sa amin tungkol sa kanyang lumang pagkatao. Pero meron turning point. May turning point ang buhay ni Pastor Arnold. Isang pagkakataon, merong isang daw matandang nagtiyaga sa kanya. Lagi siyang pinupuntahan sa binyan. Naabangan siya doon para yakagin sa isang Bible study o isama sa church sa Naik HTBC. Lagi niyang tinatakasan yon. Lagi niyang tinatakasan. Isang pagkakataon, madaling araw, pagbukas daw niya ng pinto, nandun yung matanda. Sabi ng matanda, ikaw talaga, lagi mo ko pinagtataguan. So, sinama siya sa Naik. From Binyan, isinama siya ng matanda na yon sa Naik at naka-attend siya ng Bible study ng ating senior pastor Jesse Velasco. Pagkatapos, nung siya'y pinalapit sa harapan para pag-pray, nag-altar call si pastor, lumapit si Pastor Arnold, ipinag-pray siya ni Pastor Jesse, tapos siya inutumba. Na-experience niya ang Panginoon. Alam niyo, ang kanyang patotoo, pagkatapos niyang tumayo, nagkaroon ng bagong pananaw, turning point sa kanyang buhay. Ang kinukwento ngayon sa amin, meron pa siyang marijuana sa bulsa, meron pa siyang sigarilyo. Yung araw na yon, kinabukasan, yung kasama niyang isa pala ay uuwi na pabalik ng binyan. Sabi niya, dito na lang ako. Hindi na ako sasama pa uwi. Ang sabi ng nanay niya,
Ano na naman ang gagawin mo sa naik? Diyan ka na mamamatay. Pero hindi alam ng kanyang nanay, yun ang turning point ng buhay ni Pastor Arnold. Na ngayon ay ginagamit ng Panginoon. Nakikita niyo siya nagpipreach, di ba? At binibless siya ng Panginoon. So may pag-asa tayo kay Lord. Meron tayong turning point ng buhay natin. So ang turning point ng buhay ni Apostle Paul ay nung na-encounter niya si Lord Jesus Christ mismo. Nang si Apostle Paul mismo ang nakatanggap ng grace ng Panginoon. Bakit grace? Dahil si Apostle Paul, siya ay nagpe-persecute ng mga Christian, ipinabibilanggo niya mga Christian. Ano pa ang dapat kay Apostle Paul? Kay Saulo. Saulo pa siya noon, hindi pa siya apostol. Di ba dapat sa kanya palo, sumpa, impyerno? Di po ba? No, kailan nangyari yung turning point ng buhay niya? Nung ma-encounter niya si Jesus Christ sa daan ng Damasco. At siya mismo ang nagsabi. No? Sabi niya, Acts 22, verse 6 to 13, magtatanghaling tapat noon. Sabi niya, malapit na ako sa Damasco, kung saan huhulihin niya mga Christian. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag. Mula sa langit, napasubsob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Tingnan niyo po, sabi ni Jesus Christ, hindi niya sinabi na, Saulo, Saulo, bakit mo pinag-uusig ang church o ang Christians? Sabi ni Jesus Christ, bakit mo ako pinag-uusig? So ibig sabihin, pag inusig mo ang church, pag sinira mo ang church, si Lord Jesus Christ mismo, ang inuusig nila, ang kinakalaban. Tapos sabi ni Apostle Paul, verse 8, sumagot ako, sino po kayo, Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus na taga Nazaret, ang iyong inuusig. Tugon niya, nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. So si Lord ay nangungusap sa kanya. Sabi niya, at ang aking tinanong, ano po ang dapat kong gawin, Panginoon? Ang tugon sa akin, tumindig ka, pumunta ka sa Damasco. Tingnan niyo po, yung grace ng Diyos. Sa halip na siya ipatayin sa oras na yon, dahil sa kanyang ginawa, sabi ng Panginoon, tumindig ka. Hindi po ba yun ay words of grace ng Diyos sa atin? Sa kabila ng ating mga background, ng ating pagkatao, sabi ng Panginoon, tumindig ka. Pumunta ka sa Damasco, sasabihin ko sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin. Binigyan pa siya ng Diyos ng purpose ang buhay niya. Sabi niya, verse 11, nabulag ako dahil sa kaniningan ng liwanag na yon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalan ay Ananias. Siya isang taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan, ginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako. Tumayo sa tabi ko at sabi sa akin, kapatid na Saulo, makakakita ka na. Noon na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Yun po yung sinabi ni Apostle Paul na, sino po kayo, Panginoon? At ano dapat kong gawin ngayon? Yung dalawang question na yan ay napakahalaga sa buhay natin para ma-define mo kung ano ang purpose mo sa buhay mo. Yung dalawang question na yan, who are you, Lord? At ano po ang gagawin ko, Lord? Yan ang magde-define kung sino ang iyong master, who are you, Lord? At kung ano ang iyong mission. If you don't know your master and you don't know your mission, you are living in a meaningless life. Hindi mo malalaman ang iyong mission at ang iyong identity hanggat hindi mo nalalaman kung sino ang iyong master o Lord. You have to know your master first and you will know your mission. Master, mission, mate. Okay? Master, mission, then mate. Alam niyo po, marami mga tao ang inuuna yung mate. Nakakasama ka agad, asawa agad, syota agad, girlfriend ka agad, boyfriend agad. Inuuna nila yung mate, tapos hindi tuloy nila nagagawa ang kanilang mission dahil nakakalimutan nila kung sino ang kanilang master o Lord. Po, yun po ay sidetrack ko lang. Pero dito, sa halip na patayin ng Diyos si Apostle Paul, ibinigay ng Diyos ang kanyang kailangan. Yun ang kanyang kagandahang loob o kanyang grace. Ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa, sa iyo at sa akin, na kung gaano man kadumi ang ating pagkatao, o ang iyong pagkatao, ang Diyos ay nais kang iligtas, baguhin, i-transform. Hindi nais ng Diyos na manatili ka sa isang kabulagan
ng ating ginagawa ay labag sa kalooban ng Diyos. Hindi niya gusto manatili tayo doon. Gusto niya tayong tulungan. Kaya nagpakahayag siya kay Saulo. Katulad din sa mga oras ngayon na ito, inaabot ka ng Diyos sa pamagitan ng mensaheng ito. Gusto ka niyang bigyan ng pag-asa, gusto ka niyang tulungan. Gusto niyang malaman mo na kahit gano'n pa nakadilim ang buhay mo ngayon, gusto ka niyang liwanagan at tulungan. Yan ang turning point ng buhay ni Paul o ni Apostle Pablo na dating Saulo, na ngayon ay Apostle Paul. Because of the grace of God, Apostle Paul received the good things he don't deserve. It is the goodness of God that lead us to repentance. So nung na-realize niya, wow, kahit na kinalaban ko na si Jesus Christ, ang binigay pa niya sa akin ay yung mga bagay na kailangan ko, kapatawaran ng kasalanan. Alam niyo yung kabutihan ng Diyos na yon na na-experience ni Apostle Paul, yung nagdulot sa kanya para siya magbago. Nagtatransform. Ang pag-ibig ng Diyos ang nakakapagpabago ng buhay nating lahat. Kaya gusto ng Panginoon, malaman mo, kung saan ka man nakapwesto ngayon sa mga oras ng ito. Kung nasa biyahe ka man, nasa ibang bakasyon ka man, wala ka man sa tahanan mo ngayon, nasa tahanan mo ikaw ngayon, gusto ng Panginoon na ma-realize mo na mahal ka niya. Hindi niya kalooban na ikaw ay mapahamak. Gusto niya tayong baguhin, gusto niya bigyan ng bagong pag-asa. It is the person and the grace of God can transform man. Yun ang nakakapagbabago sa atin. Tingnan niyo po, katulad ni Apostle Paul, and from that day on, Saul, the persecutor, became Apostle Paul, the preacher. Saul, the legalist, became Paul, the evangelist. Yung kanyang self-righteousness ay nawala. Hinubad niya yon at siya sumurrender sa grace ng Diyos. From that day on, Apostle Paul became the preacher of the gospel of God's grace. Amen. So tayong lahat ay may pag-asa. Gusto ng Panginoon, ilagay niya tayo sa tamang landas sa dapat nating tahakin. Gusto niya tayong tulungan. Kaya gusto niyang i-preach sa mga tao ang kanyang kagandahang loob. Katulad ng sinabi sa Bible, sabi niya sa Isaiah, sabi niya, hali kayo, magliwanagan tayo. Sabi niya, gaano man karami ang iyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng yan. Pag sinabing dami, gaano man kadami, it talks about numbers. Di po ba? Tapos sabi niya, kung kahit kayo maruming-marumi, ano ba yung maruming-marumi? Yung level ng sin na nagagawa natin o nagawa natin sa buhay natin. Kahit kayo maruming-marumi sa inyong kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputian. At sabi niya, at kung yung susunod na tatalima, papasaganain ko ang ani ng iyong lupain. Ibibless ka ng Panginoon. Amen. So kung ginawa niya yan kay Apostle Paul, gagawin niya rin yan sa'yo. Kaya niyang gawin yan sa'yo. Kaya niyang gawin yan sa ating lahat. Amen po. Katulad ng kay Apostle Paul, napakahalaga ng conversion ni Apostle Paul dahil si Lord Jesus Christ mismo ang nagturo sa kanya ng gospel of God grace na tinanggap natin at nakakapagbabago ng buhay natin at ng napakaraming tao sa buong mundo. So makikita natin talagang ang power to transform o matransform ang isang tao, ang isang family, ang community, walang iba kundi ang gospel ni Lord Jesus Christ. Katulad ni Apostle Paul, hindi siya kasama doon sa original 12 na disciples ng Panginoon. Kaya maraming time na may mga nagko-question ng kanyang ipinipreach, yung kanyang authority, ng kanyang pagtuturo. Amen po? Kaya dumating yung dinipensahan niya yung kanyang calling. Sabi niya sa Galatians chapter 1 verse 11 to 12, ibig kong malaman ninyo mga kapatid, na hindi kathan ng tao ang mabuting balitang ipinapangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Yun ang basis ng kanyang apostolic calling. Yung kanyang gospel. At saan ito nakuha ni Apostle Paul? Hindi ito human intervention, but it is divine revelation. Kaya ang preaching ni Apostle Paul, ang message ni Apostle Paul ay unique dahil si Jesus Christ mismo nagturo nito sa kanya.
Hindi naman pwedeng ang mga Judaizers, ang yung religion ng Judaism, ang magturo nito sa kanya dahil galit yun sa mga Christian. Hindi rin pwedeng ang mga Christian na magturo kay Apostle Paul dahil takot sila kay Apostle Paul. Dahil hinahunting sila ni Apostle Paul. Kaya kung hindi mga Judaizer at mga Christian, sino nagturo sa kanya? At kailan to nangyari? Kinuwento yan sa atin ni Apostle Paul. Galatians chapter 1, verse 15 to 18. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang maihayag niya sa akin ang kanyang anak, upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay may pangaral ko sa mga hintil, hindi ako sumangguni kanino man. Hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia. Nilig siya doon ng Panginoon. At pagkatapos ay nagbalik sa Damasco, pagkaraan ng 3 taon, bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro, 15 araw kaming magkasama. Yung 3 years na binabagit ni Apostle Paul, kung saan siya nagpunta sa Arabia, doon pinaliwanag, ni-reveal sa kanya ni Jesus Christ, yung tunay na gospel. Sabi niya sa Acts 26 verse 16, sabi ni Jesus Christ, tumindig ka. Napakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpapatotoo ka tungkol sa akin, sa nakita mo ngayon, at sa ipapakita ko pa sa iyo. Sabi sa English, but rise and stand on your feet. Sabi ni Jesus Christ, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness, both of the things which you have seen, ito pa, and of the things which I will yet reveal to you. So yung 3 years time na yon, inireveal sa kanya ng Panginoong Kristo yung gospel ng grace. Pinaliwanag ng Panginoong Kristo kay Apostle Paul. Kaya yung time nung nabulag siya, nung pagbagsak niya doon sa kabayo, pagkatapos for 3 days, diba nabulag siya? Doon na-realize ni Apostle Paul, na-realize niya kung gaano siya kabulag spiritually. Doon niya na-realize how much he misunderstood Jesus Christ. How much he missed the Messiah himself. And he realized, I got to lose my religiosity in order to gain Christ. And he realized that the law and the prophets are pointing to Jesus Christ. Ipinaliwanag sa kanya ng Panginoon. Naniniwala ako sa puso ko. Nung ipinaliwanag ni Jesus Christ kay Apostle Paul, mula sa Genesis at sa mga susunod pang libro ng Old Testament, books sa Old Testament, piniliwanag ni Lord Jesus Christ. Sabi niya, alam mo yung si Abraham at saka si Isaac, di ba nung si Isaac ay sasaksakin na ni Abraham para ihandog sa akin, di ba mayroong isang ram na nasabit ang kanyang tinik? Ako yun. Sa halip na si Isaac ang mamatay, yung ram na yun ang ipinalit. Ako yun. Sa halip na ikaw ang mamatay dahil sa iyong kasalanan, ako ang ipinalit sa iyong kasalanan. Ako ang sin offering na nababasa mo doon sa Exodus at saka sa Leviticus. Ako ang handog sa kasalanan. Ako ang tinapay na walang libadura. Ako ay banal. Ako ang Passover lamb na ginamit ni Moses. At katulad nung panahon ni Noe, yung arko na hinahampas ng judgment ng Diyos sa mga tao. Ang arko ay hinahampas, ngunit si Noe, siya ay safe sa loob. Siya ay ligtas. Ako ang nagsuffer. Katulad ng arko ni Noe, ako ang nagsuffer ng mga judgment ng mga tao para sila iligtas. Naniniwala ko, wow, napakahabang conversation nila ng Panginoon. Nireveal sa Kanya ni Lord Jesus Christ. I believe in the book of mula sa Genesis hanggang sa matapos ang Old Testament, ipiniliwanag ni Jesus Christ kung sino siya. Inireveal kay Apostle Paul. Kaya ang sulat ni Apostle Paul ay kakaiba. Pinapaliwanag dito yung kagandahang loob ng Diyos. Amen. Kasi Galatians chapter 1 verse 22 and 24, nabalitaan na lamang nila na ang dating umuusig sa kanila, nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya ng kanilang sinisikap wasakin noong una. Kaya nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin.
Wow! Yung mga taong dating takot kay Apostle Paul, ang tingin kay Apostle Paul ay murderer, malupit, wala nang pag-asa. Pero ngayon, nagpupuri sila sa Diyos dahil nakita nila yung pagbabago. Amen po. Di ba ganun din naman sa pamilya mo? Noon ang tingin ng ibang tao sa iyo, ng kamag-anak mo, ng pamilya mo, ikaw ay wala lang pag-asa, wala kang mararating. Di ba ngunit nung tinanggap mo si Jesus Christ sa puso mo, ngayon, unti-unti nasasama mo sila sa church, nadadala mo sila sa Panginoon. Why? Because si Jesus Christ ay mayroong power to transform, makapagbago ng buhay natin. Amen po. Kaya, napakahalaga, katulad ng sineshare ni Apostle Paul. Sabi niya, hindi ko ikinahihiya, Romans 1:16, ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos, si kaliligtas ng bawat mananampalataya. So, na-experience ni Apostle Paul, yung encounter niya kay Jesus Christ, ang nakapagbago ng buhay niya. Alam niyo po, yung pagbabago na yon, nagpatuloy hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Now, ang challenge po sa atin, the challenge for us is not only what happened to your conversion 10 years ago, 15 years ago. The most important is what happening to you now. Kumusta ka na ba ngayon, kapatid? Kumusta ka na? Ano na ba ang kalalagayan mo ngayon? Baka parang katulad ng kanta ni Gary V, di ba? Dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo, di ba? Dati-rati, inaawitan pa, labi ay may ngiti. Mga mata'y nagniningning, ngunit ngayon, nagbago na. Nasa na ang init ng pagsinta? Pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Kumusta ka na, kapatid? Yung conversion ni Apostle Paul, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, drastic. Hindi lamang yon. Yun ay nagpatuloy hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Sabi niya, after 20 years, na makilala niya si Jesus Christ. Sabi niya sa Acts 26, verse 19 to 20. Sabi niya kay Haring Agrippa, nung marap siya doon, dahil po rito, yung encounter nila kay Lord, yung encounter niya kay Jesus Christ, Haring Agrippa, hindi ako sumuway sa pangitaing mula sa langit. Nangaral ako mula sa Damasco, sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, gayon din sa mga hintil. Ipinangaral ko na dapat sila magsisi at lumapit sa Diyos at ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamagitan ng sa kanilang mga gawa. Sa English, sabi niya, and so, O King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. Sabi niya, mula noong nakilala ko si Lord, sabi niya, hindi ako naging disobedient doon sa heavenly vision na pinakita niya sa akin. At hindi lamang po yun. After ng declaration niya na yan, sumunod ng ilang taon, siya ay binilanggo sa Roma. Sinulatan niya sa Timothy, yung kanyang disciple. Sabi niya kay Timothy, sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8, as for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near. Sabi niya, I have fought a good fight of faith. I have finished the race and remain faithful. Nanatili akong tapat doon sa aking heavenly calling, doon sa heavenly vision na binigay sa akin ng Panginoon. Verse 8, and now the prize awaits me, the crown of righteousness that the Lord, the righteous judge, will give me on that great day of His return, and the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to those His glorious return. Sabi niya sa Tagalog, sabi niya, Tim, ako iaalay na. Dumating ng oras sa akin pagpano sa buhay na ito. Sabi niya, puspusan ako lumaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya.
nakakamtan ko ng corona ng pagtatagumpay. Sa araw na yon, ang Panginoon na siya makatarungan ko. Magpuputong sa akin ng corona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagparito. Alam niyo po, ang challenge sa atin, we saw the transforming power of the gospel of Jesus Christ in your life. Nabago tayo. Amen? But ang point, it's not only the moving experience on time na yun, na nakilala mo si Lord. But where that experience move you. Kamusta na ngayon, kapatid? Hindi pa huli lahat. Did your conversion result in real change to your life? Kay Apostle Paul, nagkaroon to ng magandang pagbabago talaga sa kanyang buhay. Hanggang sa pagtanda niya at hanggang sa kanyang kamatayan. Amen. Kaya sa oras na ito, 2 things ang gusto kong i-point out ngayong gabi. Number 1, the only key for real transformation is the person and the gospel of Jesus Christ. And number 2, and this gospel is now entrusted to us. Matapos nating matanggap na experience ng Panginoon, inintrust niya sa atin ang gospel na yan. It is our job to preach the gospel that can transform lives. Effective ka naman eh. May mga katrabaho ka nga na naging Christian na ngayon dahil pinirich mo si Lord Jesus Christ sa kanila. Pamilya mo nga nandito na sa church. Christian na sila. Kay classmate mo, kamag-anak mo, di ba? Christian na sila ngayon dahil noon nag-preach ka patungkol kay Jesus Christ. Alam niyo, ang dalangin ko, ang prayer ko, tayong lahat, nawa maging patotoo natin. Naging hanggang sa dulo ng buhay natin, makapagpatuloy tayo sa calling. Katulad ni Apostle Paul, na sinabi niya, Lord, I'm not disobedient to the heavenly vision na pinakita mo sa akin. Nawa, ang prayer ko sa ating lahat, pagharap natin kay Lord, hindi na masasabi natin sa Kanya, Lord, I'm not disobedient to the heavenly vision. Ako po ay naging masunurin sa calling. Ibinigay mo sa akin. Hindi lamang sa akin, pati sa aking mga anak, sa aking pamilya, sa aking mga nakakasalamuha. Alam mo kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, kahit ikaw ay backslider, o nalamig ka man, kailangan mo lang gawin, manumbalik ka sa Panginoon. Magsimula uli na sumunod sa Kanya. Tandaan natin, there is transforming power in the gospel of Jesus Christ. Patuloy Kanyang gagamitin. Marami pang tao na naka-line up para sa iyo. Huwag mong hayaan na ikaw ay magapos ng curse of this world, and the deceitfulness of riches. Don't allow yung pressure, yung discouragement, ay makapaghinder sa iyo para sundin o magawa
yung heavenly vision na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Let us continue, by the grace of God, let us continue, let us help one another to continue to preach this gospel of God's grace na mayroong power to transform lives. Amen po. Ninanampalataya ko na ang Panginoon sa mga oras na ito, kinakausap ka niya. Gusto ka niyang baguhin, gusto niyang ituwid ang iyong landas, gusto ka niyang makapanumbalik, gusto ka niyang ibalik sa kanyang purpose. Amen. Ang bawat isa sa atin, binigyan ng Diyos ng heavenly vision, heavenly calling na gusto ni Lord magawa natin. Kaya bago po ako magtapos, gusto ko pong manalangin. Thank you, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. Katulad ni Apostle Paul, ano man ang kanyang background, ano man ang kanyang pinagdaanan, gaano man siya kasama, siya man ay personally kumukontra sa iyo, kinakalabang ka niya, pinapatay niya ang mga anak mo, pinapersecute niya ang iyong church. Ngunit Lord, binigyan mo siya ng pagkakataon. Panginoon, nananampalataya po kami, Lord, ano man po ang aming pinagdaanan, kami man po ay na-discourage, kami po ay nanlamig, Lord, ang iyong grace ay laging naka-open sa amin. Laging nakabukas ang iyong mga kamay para po kami ay muli makapanumbalik sa iyo, Lord. Yung dati naming ginagawa, Panginoon, dati naming ministry, dati naming fire, Lord, ay makapanumbalik sa iyo. Lord Jesus, dinadalahin ko po, Panginoon, ng mga tao na nakikinig ngayon, naabot ng salita ngayon, ng mensaheng ito. Ma-realize po nila, Lord, na mayroong pag-asa, mayroong Diyos na nagmahal sa kanila, mayroong Diyos na nag-alay ng buhay para sa kanila. Ikaw po, Panginoong Hesus, inialay mo yung buhay para po sa amin upang kami hanguin, kami iligtas, kami po ay bigyan ng purpose, kami po, Panginoon, iparangalan pagdating ng araw na yon, na pagbabalik niyo po, Panginoon, kami po ay matagpuan mo at kami po ay bigyan mo ng reward, Panginoon. Lord, dadalain ko po, muli makapanumbalik po ang iyong mga anak. Makabalik kami lahat sa track, Panginoon, na nais mong lakaran namin to preach the gospel that has power to transform lives. Thank you, Lord Jesus. I pray, Lord, maramdaman po nila ang iyong paghipo. Maramdaman nila, Panginoon, ang iyong yakap sa mga oras pong ito, Lord my God. At maraming salamat po. Ang umaasa po sa iyo, hindi niyo po binibigo. Thank you, Father. In Jesus' name, Amen. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Hindi pa siya tapos sa atin. Hindi pa siya tapos sa iyo. Hangga't buhay pa tayo, si Lord ay hindi titigil para tayo ay tulungan at tayo ay gamitin. Amen po. The power to transform lives ay nasa person ni Lord Jesus Christ. Yan po ang kailangan nating i-share sa mga tao. Yan ang pinaka-effective, yan ang tunay na pamamaraan para sa tunay na pagbabago. Amen. So bago pa tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin niyo po itong benediction na to. Thank you, Father God. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever, in Jesus' name. Amen. Amen. So muli, magandang gabi po sa inyo lahat. At reminder lamang po, patuloy po nating subaybayan po itong ating series. Ang series natin ay napakagandang series. Ito ay may power ng Panginoon dahil ito ay mismo si Lord Jesus Christ sa buhay natin. At kung ikaw ay first time, pwede kang mag-comment sa Facebook. Comment mo lang first time, tapos yung name o kung meron kang prayer request o kung ikaw ay na-blessed, pwede kang mag-comment sa Facebook upang kami po ay patuloy na magkaroon ng connection sa iyo at matulungan. Tulad na sinabi ko po sa inyo kanina, ang Holy Trinity Bible Church na pinangungunahan ng aming senior pastor, Pastor Jesse Velasco, ay very much committed ng bawat dinadala ng Panginoon ay mabigyan ng pagkakataon na tayo ay lumago sa pagkakilala sa Kanya. Muli po, magandang gabi at see you po next Wednesday.
God bless you.